Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules at makikita natin sa mga gawa. 10, talatang 25 hanggang 26, tapos 34 hanggang 35. Sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Ayan. So ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay walang pagtatangi. Walang pagtatangi. Mahirap maunawaan kung minsan kung bakit sa mga lansanga natin tila may mga paboritong hulihin at bigyan ng ticket ng mga pulis trapiko. Mahirap din unawain kung bakit sa ilang lugar sa Kamaynilaan may mga masisipag na traffic enforcer na kung kailan linggo at gabi at madilim ay noon naman sila nagsisipag at nagtatago sa kadiliman upang maghanap ng mga drivers na may gawang paglabag sa batas trapiko. Alam ko, di minsan akong nahuli ng mga masisipag na alagad ng batas sa lugar at oras na di mo aasahang may nagmamalasakit sa batas. Now, pagtatangi ito ang saloobing mahirap maunawaan at tanggapin. Ang kondisyon ng niluloob ng taong may kapangyarihan na tumingin sa iba at tumitig naman sa iba pa, may tinitingnan ika nga at may tinititigan. Iba yung may tinitingnan at iba yung may tinititigan. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto kami sa iyong harapan upang pasalamatan ka sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat, Panginoon. Muli mo kaming ginising sa umagang ito. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kababayan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu na nagtuturo sa kanila. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kababayan na may sakit. Naabutin mo sila at pagalingin mo upang ma-restore ang kanilang mga lakas. Salamat, Panginoon, sa iyong mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Pumunta kagad tayo sa unang pagbasa at unang malinaw na diksyon ng pagbasang nabanggit. Walang itinatangi ang Diyos, ani San Pedro. Walang kaibahan ang kanyang tinitingnan at ang kanyang tinititigan. Iisa at pariho at pantay-pantay ang tingin niya sa mga taong pawa niyang mahal. Si Pedro ay isang ganap na Hudyo. Hindi isang katumbas ng tawag natin ay misteso. Dalisay siyang isang Hebreo, ngunit si Cornelio ay isang Hudyo. Isa siyang hintil. Si Cornelio ay hindi Hudyo, kundi isa siyang hintil. Isang pagano na walang nihibla ng kaugnayan sa Judaismo. Subalit, hindi tinatangi at pinagtanggihan ni Pedro ang kahilingan ni Cornelio upang mabinyagan
Nasa larangan tayo ng mahalagang usapin ng pag-ibig ng Diyos. No? Usapin ng pag-ibig ng Diyos. Di minsan sumagi sa puso natin na tayo ay tinitikis ng ibang tao. Hindi pantay ang trato sa atin ng ibang tao. Di kakaunti ang nakaramdam sa tanang buhay nila na sila ay maaring itinatangi o ipinagpalumagay na mababa ng ilang tao. Di rin kakaunti ang nakaramdam rin ng pagtatangi o pagturing sa ibang tao bilang isang kapantayang ating dignidad o kakayahan o katalinuhan. Lahat tayo, kaibigan, ay makasalanan. Lahat tayo. Lahat tayo ay nagtatangi. Hindi lubos na pantay-pantay ang pagtingin natin sa ibang tao. Mayroon tayong normal o natural na pagkiling sa iba o pagsiphayo sa iba ng mga tao na hindi natin gusto. Isang palaisipan sa atin ang unang leksyon ito. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag, sa tanan, sa lahat, saan man, kailanman. Ito ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos na ipinamalas ni Kristo, nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay. Ako ay isang guro sa loob ng nakalipas ng 35 taon. Alam ko ang aking sinasabi sa larangan ito. Napakahirap ang maging patas sa lahat. Napakahirap, kaibigan. Napakahirap ang ituring ang lahat bilang pantay-pantay. Ang karupukang makatao, malimit ay humahadlang sa tama at pantay-pantay ang napagturing at pagtingin sa lahat. Napakadaling mapadala rin sa natural na kilos ng puso at damdamin upang higit na pahalagahan ang mga matatalino, ang mga kaaya-aya ang itsura, ang mga batang masunurin. Inamin ko na madaling mahalin ang mga taong dahil sa maraming dahilan ay kaaya-aya at kaibig-ibig sa mulat mula pa. Subalit, kaibigan, ang paalaala sa atin ng Diyos ay malinaw pa sa sikat ng araw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pagtatangi, walang pasubali. Mahirap mahalin ang mga madadayang politiko at namumuno sa bayan na walang hinahanap, kundi sariling kapakanan. Mahirap maramdaman ang maigting na paggalang at pitagan sa mga taong kasuklam-suklam dahil sa katiwalian. Madali ang magpadalas na lamang sa kawalang pag-asa, sa pagsuko sa kamalian, at sa pagwawalang bahala na lamang at sukat. At dito pumapasok ang isang pangmatibay na aral ng liturhiya natin sa araw na ito. Makabagbag damdamin ang hiling ng utos ni Jesus sa atin. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Yun ang utos na Jesus. Manatili. Paano man natin magagawa ito? Alam na natin ang sagot, di ba, kaibigan? Hindi lamang mahirap. Imposible ito. Imposible ang magpatawad. Imposible ang magmahal sa taong kasuklam-suklam, sa taong nagpahirap sa atin at nagbigay ng matinding suliranin sa buhay natin. Imposible ang magmahal sa mga taong sa tingin natin ay sobra na ang panlalamang o panlalait o pang-aalipustang ginawa sa atin. Sa kanang makataong kakayahan lamang,
Imposible nga. Walang kaduda-duda yan, kaibigan. Subalit, sa ganang kapangyarihan ng Diyos mula sa itaas, kaya natin ito. Kung nakaya nga ni Pedro na mapusok at madaling magalit, na tumanggap kay Cornelio, kaya natin ito sa tulong at awa ng Diyos. Pero hindi lamang ito ayon sa daloy ng biyaya mula sa itaas, kaibigan. Mayroon din tayong dapat puhunan. Mayroon din dapat tayong puhunan. Mayroon din tayong karampatang tungkulin sa Kanya. Ang manatili sa Kanyang pag-ibig. Ang manatiling kaugnay at kaakibat ng Diyos. Ang kahalagahan ng pagiging karugtong tuwina tulad ng sanga sa puno. Tulad ng mga ubas na hindi namumukadkad kung hindi ito galing sa ganang kaugnay sa puno. Mahirap ang pangaral na ito, kaibigan. Hindi lamang mahirap, bagkus imposible. Ngunit imposible lamang ito kung hindi natin isa sa puso, isa sa diwa, at isa sa buhay ang Kanyang paanyaya sa atin sa araw na ito. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Yun lang. Yun lang ang utos ng Panginoon. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Sa makataong pamamaraan at takbo ng isipan, wala tayong sapat na kakayahan upang iahon ang sarili mula sa lusak ng pagkamasakasarili at kawalang kakayahan. Ngunit sa tulong mismo ng Diyos, kaibigan, na naparito sa piling natin, ang pag-ibig na walang pagtatangi, walang pasubali ay hahantong sa tulong rin ng Diyos sa isang lubusang pananatili sa Kanyang piling. Ang garantiya, pangako at katuparan ng katotohanan unti-unting nagaganap na sa buhay natin. Pag-ibig na walang pagtatangi, walang pasubali, at lubusang pananatili sa biyayang dulot niya kay Kristo. Tunay ngang Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy mong inialay sa amin. Naway kami, O Diyos, ay manatili din sa pag-ibig na iyan, upang kami, O Diyos, ay nakakabit sa puno, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Kapag ang sanga, Panginoon, ay nahiwalay sa puno, ito po ay mamamatay. Kaya, O Lord, dalangin namin na kami, O Diyos, ay manatili sa iyong pag-ibig upang kami ay nakakabit sa sanga. Kami ay nakakabit sa puno, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Diyos, patuloy naming itinataas sa iyo ang aming mga kaibigan na ngayon ay papasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pagbebiyahe. Kung sila man ay nagdadrive, ingatan mo po, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo silang makarating sa kanilang trabaho, Panginoon, na maluwalhati. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.